O anak, papasok ka na? Opo, tay. Bakit? Nagmamadali kasi ako. Pwede mo ba akong samahan magsimba bukas ng umaga? Naku, tay. Sa susunod na linggo na lang. May gagawin kasi ako bukas. Ay, ganun ba? Sige anak, sa susunod na linggo na lang. Andiyan naman si Manang. Sa kanya ka na lang magpasama. Ganyan din ang sinabi mo nung isang linggo, anak. Sige, tay. Alis na ako. Nagmamadali kasi ako. O kuya, ba't malungkot ka na naman? Hindi na naman kasi ako masamahan ni Ruby bukas magsimba. Baka naman maraming ginagawang anak niyo sa trabaho niya. Palagi na lang kasi siya walang oras sa akin. Simula nung nagretiro ako sa serbisyo, ni minsan hindi ko siya nakasabay kahit kumain man lang. Kuya, hindi mo masisisi si Ruby kasi lumaki siyang lagi kang wala. Kaya nasanay siya na wala ka sa tabi niya. Oh, anak, Tay, ano po? Tay, pwede mo ba akong samahan bukas sa school? bakit? May problema ka ba sa school nyo? Wala po, Tay. Pero meron daw po kaming palaro sa school. Kailangan daw po ng magulang. Naku anak, si Manang na lang ang isama mo kasi may pasok ako bukas. At isa pa anak, wala akong panahon maglaro sa school mo. May hinahabol akong bayarin. Ganon po ba? Kayaan mo anak, babawi na lang ako sa susunod. Huwag kang mag-alala. Ako na lang sasama sa iyo bukas. Total ako naman sumasama sa iyo sa school pag may gawain ka. Pero magulang po ang kailangan. Hindi naman po kita magulang. Huwag kang mag-alala, andyan naman si Manang Lisa. Siya na lang sasama sa'yo. Hindi ka ba talaga pwede kuya na pumunta sa paaralan ni Amy bukas? Naku Manang Lisa, simpleng palaro lang naman ang gagawin nila sa school nila, kaya ikaw na lang pumunta. Sige Manang, paliguan mo muna si Ruby. Papasok muna ako sa loob, napagod ako, galing trabaho. Sige kuya. Tara na Ruby, paliguan na muna kita. Ay, kawawa naman yung alaga ko. Laging walang oras sa kanyang tatay niya. Ako na lang ang gagawa ng paraan para magampanan ko lahat ng gawain niya sa eskwelahan. Iha, huwag ka na magtampo sa tatay mo. Gusto naman daw niyang pumunta sa school mo bukas. Kaya lang may importante siyang gagawin sa opisina. Mas importante ba yon kaysa sa akin? Siyempre, mas importante ka. Kaya lang, mas kailangan ng tatay mo maghanap buhay para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Lagi na lang walang oras sa akin si tatay. Huwag kang mag-alala. Sinabi sa akin ng tatay mo, sa susunod daw sasamahan ka na niya. Talaga po? Oo, kaya halika na, pasok na tayo sa loob. Sige po. Manang, pinuntahan mo ba si Berto? Kumusta naman yung sinasaka niyang bukid? Ay naku kuya, hindi ko na yung naabutan yung si Berto. Kasi laging abala doon sa binbukid niya. O anak, andyan ka na pala. Oo, tay. Nakakapagod sa opisina. Ganun ba? Teka lang, baka gusto mong magmerienda, sabay na tayo. Hindi na, tay. Nagmerienda na kasi ako kanina sa opisina. Kayo na lang ni Manang Lisa. Sige, magpapahinga muna ako. Ano kuya? Gusto mo kuhanan kita ng merienda? Huwag na Lisa, busog pa naman ako. Ano po, Tay? Kawaan ka ng Diyos. Tay, kain na po tayo. Ako anak, umuwi lang ako para magbihis. Aalis din ako agad. Teka, asan ba si Manang? Nasa likod po, nagluluto. Sige, pupuntahan ko muna si Manang.
dahil may bibilin ako sa kanya. Anak, karawan mo na sa isang linggo ah. Ano bang gusto mong paluto ko kay Manang? Ay, may pasok ako nun, Tay. Kung gusto mo, kumain na lang tayo sa labas pag uwi ko. Ganun ba? Ay sige, antayin ka na lang namin dito ni Manang para sa labas na lang tayo magdiwang ng karawan mo. Ay, saglit lang, Tay. Sagutin ko lang to. Oh, kuya. Ayos ang forma natin ngayon ah. Aba, siyempre naman, karawan yata ng anak ko ngayon. At ang sabi niya, kakain tayo sa labas. Eh, ang aga nyo naman yata magbihis, kuya. Di ba mamayang hapon pang uwi ni Ruby? Ano ka ba, Lisa? Mas maganda yung nakabihis na ako. Para pagdating ni Ruby, aalis na lang tayo. Si kuya talaga. Sige, magbihis ka na rin. Para pagdating ng anak ko, aalis na lang tayo. Sige kuya, tatapusin ko na lang itong winawalis ko. Kuya, inom po muna kayo ng tubig. Salamat. Ang tagal naman ng anak ko. Ba't kaya wala pa si Ruby? Di ba dapat nandito na siya kanina pa? Oo nga kuya, antayan na lang natin siya. Baka naantala lang siya sa biyahe niya. Ano kaya kung tawagan mo siya? Sige, susubukan ko siyang tawagan. Hello, anak. O, Tay, bakit? Asan ka na? Kanina pa kami nag-aantay ni Manang Lisa. Ha? Bakit po? Nakalimutan mo na ba? Di ba sabi mo kakain tayo sa labas dahil karawan mo? Naku, Tay, pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon na hindi tayo matutuloy. Nandito ako ngayon sa Baguio. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Kasi pinaghanda ako ng boss ko dahil alam niyang kaarawan ko. Tay, nandyan pa ba kayo? Pasensya na talaga. Sige anak, ayos lang. Anong sabi ni Ruby, kuya? Nasa Baguio daw siya ngayon, kasama yung mga katrabaho niya. Ganun ba? Ayos ka lang ba, kuya? O Manang, nasan si tatay? O, iha, nasa likod, nagpapahangin. Ah, ganun ba? Sige, puntahan ko muna siya sa likod. Sige. Tay, kumusta po? Heto, may pasalubong po ako sa inyo ni Manang Lisa. Tay! Pasensya na talaga kung hindi ako nakapunta nung kaarawan ko. Nakalimutan ko kasi talaga, nakakain tayo sa labas. Simula kasi nung maliit ako, nasanay ako na hindi pinagdiriwang yung kaarawan ko. Nasanay kasi ako, kundi si Manang Lisa ang kasama ko, laging ibang tao. Tawarin mo ako anak, kung lumaki ka na ikaw lang. Kala ko, pag ibinigay ko lahat ang pangangailangan mo, ay ayos na. Pero, hindi pala. Dahil kahit gaano man kalaki ang ipon ko pera sa trabaho ko noon, hindi pala nito kayang ibalik yung mga panahon na wala ako sa tabi mo. Patawarin mo ako, Tay, kung hindi kita naasikaso ngayon. Hindi kasi ako sanay na lagi kang nandito. Huwag kang mag-alala anak, naninibago lang siguro ako.
At alam kong kasalanan ko kung bakit ka nagkaganito. Pasensya ka na talaga, Tay. Huwag kang humingi ng pasensya, anak. Basta tandaan mo, kahit gaano ka man kaabala sa ginagawa mo, mahal na mahal pa rin kita. Hayaan niyo po, pangako, babawi po ako sa inyo. Mahal na mahal ko din po kayo, Tay.